Bakit ba kalimitan o karamihan sa mga tao ay hindi marunong makontento? Yun bang naghahanap pa ng sobra kahit hindi naman nagkukulang sa kanila? Yung meron ka ng magandang tahanan, meron ka ng magandang hinaharap. Pero ang tinatanong at tinitignan mo pa rin, yung mga bagay na wala o kulang sa'yo. Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo pa rin ang inyong one and only Mama Mia na wala pa ring video hanggang ngayon. Pero don't worry, sa susunod na linggo, ayan, may on-cam video na po tayo sa ngayon. Magtiis na lang muna kayo sa mga dati ko pong pictures and mga pictures ng mga lugar na ginalaan ko. Ganun. Dahil wala pa tayong SD card. Anyways, wag na nating patagalin to. Dahil I know you are all excited at excited na rin ako na mainis kayong lahat for today's kwento. Para malaman mo kung ano, eto na, ang Dear Mama Mia. Maraming tao ang hindi nakikita kung ano ang meron sila na wala sa iba. Kadalasan ang ating tinitignan ay yung mga bagay na meron ang iba na tayo naman ang wala. Kaya nga masasabing hindi talaga nakokontento ang karamihan sa atin. Pero paano kung mangyari sa'yo yung tinatawag nilang tsaka mo lang malalaman na mahalaga kapag hawak na ng iba? Dear Mama Mia, hindi ko aakalaing sa bahay na pinangarap naming mag-asawa, dun pala unti-unting masira ang lahat ng meron sa aming dalawa. Mama Mia, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lovely. Pero hindi yata kasing ganda ng pangalan ko ang magiging takbo ng kwentong ito. May asawa na ako, Mama Mia. Tulad ng karamihan sa mga mag-asawa, marami rin kaming pangarap dalawa ng asawa ko. Kaya lang, ang mga pangarap na yun ay tila hindi na magkakaroon pa ng katuparan dahil sa isang malaking kasalanan. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, tanaw ko mula sa bintana ang bahay na halos tapos na sana. Ang bahay na itinayo sa pawis at sakripisyo ng mister kong nasa abroad. Ang bahay na naging saksi sa pinakamalaking kahinaan ng puso at katawan ko. Sabi nila, walang nagsisimula sa pagtataksil. Nagsisimula daw ang lahat dahil sa isang damdamin na pare-pareho nating ayaw maramdaman, pero pare-pareho din nating hindi maiiwasan. Yun ay ang kalungkutan, pangungulila. At dahil sa pangungulila at kalungkutan ko, ay naramdaman kong unti-unting nawawala ang sarili ko. At sa isang simpleng tingin, nagbago ang lahat. Hindi naman ako ganito, Mama Mia. Ni hindi ko nga na-imagine na magkakaroon ako ng ganito kalaking pagkakasala. Lumaki akong naniniwala sa isang pag-ibig lang. Yung one true love, isang lalaki, isang panghabang buhay na relasyon. Nakilala ko po si Adam sa isang simpleng birthday party ng kaibigan ko. Tahimik lamang siya, responsable, hindi palatawa, pero may lalim kung magsalita. May sense siyang kausap.
Dun pa lang, alam kong siya na ang tipo ng lalaking seryoso at hindi ka lolokohin. Naging magkaibigan muna kami bago kami naging magkasintahan. Nagkakilala muna kami ng mas malalim bago pa namin ginusto at inibig ang isa't isa. Dumaan kami sa mahabang tawanan, mahabang usapan, pagsishare ng mga buhay-buhay at mga pangarap nang wala pang mali siya sa isa't isa. Hanggang sa ma-realize naming compatible pala kami sa isa't isa, Mama Mia. Kaya ayun, nagkaibigan, nagka-developan, nagligawan at naging magkasintahan. Mama Mia, nabuo ang aming mga pangarap sa isang maliit na apartment lamang. Hanggang sa dumating ang punto na nagkakaroon na kami ng plano para sa aming dream house. Yun yata talaga ang pinaka-goal ng dalawang taong magmamahalan. Yung magkasama kayo sa hirap at ginhawa, yung sabay ninyong tutuparin ang gusto ng isa't isa. Sabay kayong magko-compromise kung anuman ang nais ninyo. Mama Mia, pareho naming gusto na magkaroon ng 2-story house. Malaki, maganda. Gusto namin magkaroon ng malaking mga bintana. Yun bang hindi mo na kailangan ng electric fan dahil pasok na pasok ang lahat ng hangin mula sa labas? Gusto rin namin ng malaking kusina dahil pareho po kaming mahilig magluto at kumain. At yung kusina, gusto namin na ang theme ay puti para maganda at maliwanag sa mga mata. Pero Mama Mia, dito sa Pilipinas, napakahirap po talagang tumupad ng mga ganun kalaking pangarap. Lalo na kung katulad ka lang namin. Mga simpleng empleyado, rank and file employees na hindi naman nagkakaroon ng malaking increase sa sahod kahit malaki pa ang sakripisyo. Pati na rin ang pagsisipag. Kaya dumating sa puntong kinailangan niyang mag-abroad para maabot namin ang aming mga malalaking pangarap. 2 taon lang, love, sabi niya noon habang hawak-hawak ang mukha ko. Pagbalik ko, siguradong meron na tayong mga natupad na mga pangarap. Uunahin natin yung ating dream house, yung malaking bahay. 2 taon, yun ang pinirmahan niyang kontrata. Ang hindi ko alam, Mama Mia, na napakahaba pala ng 2 taon para magkahiwalay ang 2 pusong nagmamahalan. At sa 2 taon na yun, meron palang mga bagay na magbabago. Hindi lang sa pagitan namin, kundi sa sarili ng isa't isa. Nasa abroad na si Adam nang simula ng pagpapagawa ng bahay namin. Oo nga pala, Mama Mia. Binigyan nga pala kami ng lote ng mga magulang ni Adam. May kaya naman ang mga magulang niya pero hindi yung mayaman na mayaman talaga. Ang nais ni Adam na galing sa dugot pawis niya ang bahay na ipapatayo naming 2. Kasi nga, yung lupa galing na sa kanyang mga magulang. Mama Mia, 6 na buwan pa lang si Adam sa abroad ay nagdesisyon na kaming magpatayo na ng bahay. Wala pa naman kaming anak 2, kaya hindi pa malaki ang gastos. Kasi ako, kaya ko namang sustentuhan ang sarili ko sa sarili kong kita bilang noon ay nagsisimula na sa aking karera bilang virtual assistant.
Kaya nakakatulong din ako pa konti-konti sa mga materyales. Dahil virtual assistant ang trabaho ko at work from home lang naman ako, ako ang naiwan para magbantay sa pinapatayo naming bahay. Ako ang umaasikaso ng mga permits. Ako ang nakikipag-usap sa mga trabahador. Nung una, Mama Mia, puro ingay lang talaga ang naririnig ko. Martilyo, lagari, mga heavy duty na mga malalaking tinatawag na power tools. Tapos, mga malalakas na yabag ng mga paa sa semento. Yun ang naririnig ko tuwing umaga hanggang hapon. Kung tutusin, doble-doble pa nga ang akin pong hirap. Kasi yung inuupahan naming apartment ay malapit lang naman po dun sa bahay na pinapatayo. As in, sobrang lapit lang talaga. Ang apartment na inuupahan namin ay pag-aari din ng kapatid ni Adam. Kaya hindi ako halos nakakatulog tuwing umaga hanggang hapon. Nakakatulog lamang ako kapag umaalis na ang mga trabahador. Mga ilang oras lang yun, bago bakbakan na naman sa pagiging virtual assistant ko. Pero Mama Mia, sa lahat ng ingay na yun, kahit na nakakainis kong minsan, ay tinitiis ko na lang. Dahil naiisip ko na yun ang mga sakripisyong kailangan kong pagdaanan para matupad na ang aming dream house ni Adam. Pero Mama Mia, may isang presensyang dumating. Isang araw, hindi nakapasok ang isang trabahador. Nag-CA na yun, pero hindi na bumalik. Nangailangan kami ng isa hanggang sa yung foreman ko ay may inirekomenda. Siya si Marco. Isa sa mga trabahador ng bahay. Siyempre may tiwala naman ako sa foreman kaya pumayag ako na si Marco ang ipalit niya. Dun sa nag-awol na trabahador. Kaya lang Mama Mia, kakaiba ang tindig ni Marco. Hindi mo po siya mapagkakamalang trabahador o construction worker kapag hindi siya pawisan at hindi marumi ang kanyang suot na damit. Kasi sa tindigan niya, para po siyang nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya. Matangkad, basta maganda ang tindig at gwapo. Bukod pa doon ay tahimik po siya, mapagmasid at mapag-obserba sa kanyang paligid. Agad ko siyang napansin, Mama Mia, unang araw pa lang niya sa trabaho. At naramdaman ko rin na napansin din niya ako. Sa simula, parang naging normal lang ang lahat. Ma'am, dito po ba natin ilalagay yung nirequest niyong sliding door? Ma'am, okay na po ba yung design na ganito? Ma'am, yun ang tawag niya sa akin. Pero sa tuwing magtatanong siya, ewan ko kung imahinasyon ko lang pero parang may kakaibang bigat ang kanyang mga mata. Hindi naman sa binabastos niya ako. Hindi rin naman sa nagiging mapangahas siya. Parang may gusto siyang sabihin pero pinipigilan niya. Isang hapon, umulan ng malakas. Isa-isa nang nagsiuwian ang mga trabahador. Si Marco na lang ang naiwan, Mama Mia. Hindi ka pa ba aalis? Tanong ko. Hihintayin ko lang po, ma'am, na tumila yung ulan. Tumango lang ako pero sa loob-loob ko, nagtataka ako sa sarili ko. Bakit parang biglang naging masikip ang hangin? Tahimik lang kaming dalawa sa loob ng half-finished na sala. Wala pang pintura ang dingding, amoy simento pa dahil pinapacure pa yon, at amoy ulan din. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, Mama Mia,
naramdaman kong may lalaki sa tabi ko. Hindi yung lalaking nakikita ko lang sa screen, nakikita ko lang sa video call, kundi lalaki na physically nasa tabi ko. Mama Mia, hindi naman po ako naghahanap. Hindi naman po ako ganun. Pero sa totoo lang, gabi-gabi habang ka-video call ko ang asawa kong si Adam bago ako pumasok sa trabaho ko, nararamdaman ko ang malayong distansya naming dalawa. May delay ang boses. Nakikita ko minsan ang pagod sa kanyang mukha na para bang obligasyon na lang niyang kausapin ako sa gabi. Pero hindi na niya yun ginugusto. May mga sandali ding pareho na kaming tahimik at hindi na komportable habang nagkakatinginan sa screen. Na para bang naging malayo na kami sa isa't isa. Na para bang may parte na sa amin na hindi namin kilala sa bawat isa. At Mama Mia, aaminin ko, unti-unti rin pong naging close kaming dalawa ni Marco. Unti-unti po na ako ay kanyang binibisita kahit sa mga panahon na walang pasok. Binibigyan ng kung ano-ano. Binibigyan ng pagkain. Binibigyan ng snacks. Minsan nakikipagkwentuhan lang siya sa akin. Sabi ko, normal lang naman siguro yon. Siguro nagpapasipsip siya para di ko siya tanggalin. O di kaya naman, baka nakikita niyang mag-isa lang ako. Baka pagkakaibigan lang ang gusto niya sa akin. Isang araw napansin kong napako ang daliri ni Marco. Lumapit ako. Oy Marco, ano yan? Dumudugo ah. Okay lang po to, ma'am. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Kumuha ako ng panyo at hinawakan ang kamay niya. Mainit sa pakiramdam yung hawak kong kamay niya, Mama Mia. Napakatigas ng kanyang palad at magaspang din ito. At sa pagkahawak kong yun, parang may kuryenteng dumaloy sa balat ko. Sandali lang yun pero sapat na para hindi ako makatulog ng maayos kinagabihan kahit pagod pa ako. Kahit pa wala akong pasok dahil day off ko. Unti-unti, Mama Mia, mas nagiging madalas pa ang pag-uusap namin ni Marco kaysa kay dati. Hindi na lang tungkol sa mga tiles at kisame o cabinet. Marco, tagasan ka nga pala? Taga Laguna po. May pamilya? Wala pa po akong sariling pamilya pero may nanay at kapatid po ako. Wala na rin po akong tatay. Kaya nga po ako nang naghahanap buhay sa amin eh. Hindi ko alam kung bakit gusto kong malaman ang mga maliliit na detalye tungkol sa kanya. Siguro dahil siya yung nandun. Naririnig ko ang hininga niya. Nakikita ko ang pawis sa noon niya. Nakikita ko ang pagod sa itsura niya. At sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman ko ang pagkukulang sa pagkatao at pagkababae ko, Mama Mia. Mas nararamdaman ko na may kulang sa buhay ko. Mas nakikita ko kung anong wala. Mas nakikita ko na dapat pala magkasama pa kami ni Adam ngayon eh. Kasi hindi pa naman kami matagal na ikinasal, ni wala pa nga kaming anak dalawa. Dapat dahil may asawa ako, may kasama at may karamay sana ako. Isang hapon habang wala na ang ibang trabahador, may inaayos lang si Marco sa kwarto sa itaas.
Sumunod ako para i-check yung progress dahil hindi ko yun natignan buong araw kasi may pinagkakaabalahan ako. Hindi pa tapos yung silid, wala pang ilaw. Ang tanging liwanag ay mula sa bintanang wala pa ring salamin. Nako, nakakatakot pala dito, sabi ko. Hindi naman po ma'am, pag ito natapos na, panigurado magiging maganda. Lumapit siya para ipakita ang isang bahagi ng pader. Masyado kaming malapit sa isa't isa. Yung klase ng lapit na naramdaman ko na ang init ng kaniyang katawan. Mama Mia, ewan ko. Hindi po ako umatras. Hindi ko alam kung nakaramdam ba ako ng ilang o nakalimutan ko lang. Maging si Marco ay hindi rin umatras kahit alam kong nakikita at nararamdaman na niya kung gaano kami kalapit sa isa't isa. Tahimik lang kami. Walang nagsasalita. Pero pareho naming alam na may kakaibang tensyon sa pagitan naming dalawa. Mama Mia, hanggang sa tinawag na nga ako ng sister-in-law ko. Kung hindi pa ito tumatawag mula sa baba, hindi ko pa napapansin ang unti-unting mas paglapit pa ng mga mukha namin ni Marco. Buti na lang at natauhan ako. Sige na Marco, hayaan mo na to, bukas mo na lang to tapusin. Nagkalayo na kami nung makaakyat ang sister-in-law ko. Hindi ko alam Mama Mia kung mapagduda o malisyosa ba ang sister-in-law ko. Pero sa tingin ko naman, wala siyang dapat pagdudahan dahil malayo naman kami sa isa't isa noon ni Marco. Dito lang pala kayo. Anong ginagawa niyo dito? Wala, pinakita lang ni Marco tong progress kasi hindi ko to natignan kanina eh. May inasikaso kasi ako, may pinapagawa ang kuya mo. Ganun ba? Sige na. Marco, uwi ka na. Uy sis, dun tayo kumain sa bahay ha. Kasi anniversary ni na mama at papa eh. Medyo simple lang naman, dinner lang ng pamilya. Tumango lang ako kahit ang totoo ay wala na akong masyadong naintindihan sa mga sumunod niyang sinabi Mama Mia. Hinayaan ko na lang siya. Magmula nung mangyari yon, sinubukan ko pong umiwas kay Marco. Isang linggo akong hindi nagpunta dun sa site. Nagdahilan na lang ako na marami akong ginagawa at na umaatake din sa akin ang migraine ko. Isang linggo, Mama Mia. Isang linggo akong hindi nagpakita pero habang wala ako roon, mas lalo ko lang iniisip kung kumusta na ang bahay. Mali. Hindi pala bahay ang kinukumusta ko sa utak ko, kundi si Marco. Hanggang sa napagtanto ko ang isang nakakatakot na katotohanan. Mama Mia, hindi lang paghanga ang nararamdaman ko kay Marco. Hindi lang basta curiosity, kundi ito ay gutom. Gutom sa presensya, gutom sa pagtingin at gutom sa pakiramdam na may taong nag-aalaga at nagpapainit sa'yo. At sa bawat araw na pinipigilan ko ang sarili ko, mas lalo lang po itong lumalakas. Isang gabi, nag-message sa akin si Adam. Love, may good news ako. Baka mas mapaaga ang uwi ko. Dapat matuwa ako. Yun ang dapat kong maramdaman. Pero habang hawak-hawak ko ang cellphone ko, may isang imaheng pilit na pumapasok sa isipan ko. Si Marco. Si Marco na para bang kahit anong pilit ko ay hindi na mawala-wala sa sistema ko. Mama Mia, kung dati siguro binalita sa akin yun,
ng asawa kong si Adam na makakauwi na siya, maglulundag siguro ako sa tuwa. Pero ewan ko, nung mga panahon na yun, wala akong tuwang nararamdaman. Hanggang sa hindi na ako makatiis. Pagkalipas ng 1 linggo ay bumalik po ako sa site. Mainit ang tirik ng araw noon. Halos tapos na rin ang bubong nung makita ko yung bahay. Naroon siya, nakatayo sa itaas ng scaffolding. Tila walang pakialam sa mundong nasa ibaba niya. Nang makita niya ako, sandaling tumigil ang kamay niya. Lumingon-lingon kung may tao ba sa paligid. Siguro naka-break noon ang ibang mga trabahador dahil wala kaming makita. Doon siya nagsalita. "Hello po ma'am, kala ko po hindi na kayo babalik dito. Tinitignan ko po kayo mula doon sa apartment nyo pero parang hindi po kayo lumalabas." Hindi ko alam kung bakit pero parang may napapansin o naririnig akong hinanakit sa boses niya habang sinasabi niya ang mga bagay na yun sa akin. "May inasikaso lang ako," sagot ko. Tumango siya pero hindi rin naman agad inalis ang tingin sa akin. Hanggang sa mabagal siyang bumababa. Parang sinasadya niyang bagalan ang bawat hakbang niya. "Kasi ma'am, sa totoo lang, kala ko may nagawa akong mali eh." Wala ka namang ginawang mali." Mahina akong sagot. Ewan ko kung alam din niya na merong mali. Hindi lang sa ginawa naming dalawa, kundi sa nararamdaman ko para sa kanya. Habang tumatagal at lumilipas ang mga araw, mas gumaganda ang bahay. May tiles na ang kusina, nakakabit na rin ang sliding door. Sa gabi, kapag ako na lang ang naiiwan para mag-inspect, iniisip ko kung paano kami uupo ni Adam sa sala, kung saan ilalagay yung sofa, kung paano kami matutulog sa master's bedroom. Pero Mama Mia, may isa pang imahe na pilit nagsusumiksik sa imahinasyon ko. Si Marco. Nakasandal sa pader na siya mismo ang naglatag ng hollow blocks. Isang hapon habang inaayos niya ang ilaw sa kwarto ay napundi ang fuse. Nagdilim dahil paggabi na yon, Mama Mia. Napasinghap ako. "Relax lang po," sabi niya. Yung boses niya mas malapit sa inaasahan ko. Hindi naman dahil malakas, kundi dahil naramdaman ko ang hininga niya sa pisngi ko, Mama Mia. Sa dilim, tila mas malinaw ang paghinga. Mas malinaw ang pagitan ng mga balat. Hanggang sa naramdaman ko na ang kamay niyang nakapwesto sa likod ko, na para bang handang sumalo kung sakaling matisod ako. Sa mga sandaling yun ay gusto kong matisod kasi gusto kong maramdaman yung balat niya sa balat ko, Mama Mia. Kahit na ang totoo, hindi pa rin naman niya ako hinahawakan noon. Mama Mia, hanggang sa mas naging personal na ang mga usapan naming dalawa ni Marco. "Ma'am, ang bata-bata niyo pa po. Pero magkalayo na kayong dalawa ni Sir. Eto lang naman ay tanong ko lang po wag po sana kayong magagalit at ayos lang naman kung hindi niyo sagutin. Masaya po ba kayo?" Tanong niya, Mama Mia, habang paggabi na noon at kami ay nakaupo sa gilid ng hagdan. Hindi ko kaagad nasagot ang tanong na yon. Masaya naman," sabi ko. "May asawa ako. Unti-unti na ring natutupad ang mga pangarap namin." Tumango siya. "Masaya ka ba talaga, ma'am? Bakit parang kinukumbinsi mo lang ang sarili mo na masaya ka?"
Bakit parang wala akong naririnig na saya sa boses mo? At wala rin akong nakikitang tuwa sa mga mata mo. Siguro dahil nakakapagod maghintay, Marco. Hindi ko alam kung bakit ko sinabi sa kanya yun, Mama Mia. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi sa kanya ang isang bagay na ako lang naman ang nakakaalam, na ni minsan hindi ko rin sinabi sa asawa kong si Adam. Hindi ko alam kung sinadya niya o sinadya ko. Nagabot siya ng isang metrong tape. Sabay nagkasalubong ang mga daliri namin. Sandali lang yun, pero hindi rin naman siya agad bumitaw. Nagkatinginan kaming dalawa, Mama Mia. Ang mga mata namin ay tila ba nagtatantsahan kung lalapit ba kami sa isa't isa. Malinaw ang mga tanong sa mga mata niya, na para bang tinatanong niya ako kung handa ba akong lumigaya sa piling niya. At alam ko rin, Mama Mia, na malinaw din para sa kanya ang sagot ng mga mata ko. Sa mga sandaling yon, hindi ko naiisip si Adam. Sa mga sandaling yon, hindi ko naiisip ang pinapangarap naming tahanan. Ang naiisip ko lang ay ang 2 taong pangungulila ko sa init ng katawan. Sa isang katawan na handang yumakap, sa isang pares ng mga tengang handang makinig sa mga hinaing ko. Hanggang sa nagkalapitan kaming dalawa, hinawakan niya ang balikat ko. Tinitigan ako sa aking mga mata. Pagkatapos, Mama Mia, ay tinawid niya ang pagitan ng aming mga labi. Alam ko naman nakita ko naman ang papalapit niyang muka ng dahan-dahan. Siguro binibigyan niya ako ng pagkakataon para lumayo, para pigilan ang gusto niyang gawin sa labi ko. Pero hindi ko ginawa yon. Bagkus ay pumikit ako na para bang hinihintay ang susunod niyang gagawin. At nung naglapat na nga ang mga labi naming dalawa, pakiramdam ko ay tila ako isang papel na sinindihan ng apoy. Agad nagliyab ang pakiramdam ko. Tumugon ako sa mga halik niya. Pero bago pa ako tuluyang mawala sa sarili ko, ay naitulak ko na si Marco. Pagkatapos ay patakbo akong umalis sa bahay na yon at bumalik sa apartment. Nung nasa apartment na ako ay hingal na hingal ako, na para bang 10 kilometro ang tinakbo ko. Agad akong kumuha ng tubig, uminom. Pero hindi pa rin mapawi ang hingal ko. Ewan ko, Mama Mia, parang hindi napapawi ang init na nararamdaman ko. Narinig kong may kumatok sa pintuan ng apartment. Hindi ko alam kung si Marco yun. Pero hindi ko sinagot. Bagkus ay pumasok ako sa banyo. Naligo. Para sana matanggal ang init na nararamdaman ko sa aking katawan. Paglabas ko mula sa banyo ay wala na po yung katok. Siguro umalis na. Nung makabihis na ako ay narinig kong nag-ring ang cellphone ko, Mama Mia. Si Adam. Kaya yun, sinagot ko. Babe, love, nakabook na ako ng flight ko. 2 months na lang magkikita na tayo. 2 months, Mama Mia. 2 buwan. 2 buwan na lang bago siya umuwi. 2 buwan para tuluyan ang tapusin ang bahay. Dahil ang gusto sana niya ay sa bahay na namin kami tumira pag nakarating na siya. 2 buwan.
2 buwan para tapusin ko rin kung ano man ang kahibangan na nararamdaman ko para kay Marco. Gabi-gabi, Mama Mia, alam mo bang kinakausap ko ang sarili ko sa salamin? Ano ka ba? Hindi ka ganito. Hindi ka ganitong babae. Pero sa tuwing maririnig ko ang boses ni Marco, parang may parte sa akin na gustong marinig na lang yun habang buhay. Mama Mia, mag-aalas 6 na noon ng gabi. Nakauwi na ang ibang mga trabahador at umaambon noon. Akala ko nakauwi na ang lahat. Nandun ako sa master's bedroom. Ang kwartong dapat para sa akin at sa asawa kong si Adam. Habang nagmumuni-muni ako, biglang may tumawag sa akin. Ma'am? Nanigas ako. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil hindi ko inaasahan na may iba palang taong nandoon bukod sa akin. Hanggang sa lumapit siya, Mama Mia. Lumapit siya sa akin at nararamdaman ko na paunti-unti ang presensya niya mula sa likuran ko. Mali ito, sabi ko. Alam ko. Sagot naman niya. Pero Mama Mia, parang ang bigat-bigat ng hangin noong gabing iyon. Hindi siya lumayo. Bagkus ay unti-unti siyang lumalapit. Ako din naman ay hindi maihakbang ang mga paa ko para sana tumakbo palayo sa kanya. Pwede pa tayong tumigil, lovely. Sabihin niyo lang. Hindi ako nagsalita. At sa katahimikan na yun, siya na ang unang lumapit. Dahan-dahan, na para bang nagbibigay ulit ng pagkakataon para umatras pa ako. Pero hindi ako umatras, Mama Mia. Kung yung unang halik namin ay hindi mapusok, eto naman ay kakaiba. Kung yung unang halik namin ay mabagal, nag-aalinlangan at halos patanong, eto, Mama Mia, ay tila naghahanap. Tila nagmamadali. Tila ba may hinahabol na oras? At nang hindi ko na siya itinulak palayo, at hindi na rin ako tumakbo palayo sa kanya, dun na namin parehong tinawid yung linyang hindi namin dapat tawirin. Mama Mia, sa loob ng pinapatayo naming bahay, sa loob ng master's bedroom mismo, kahit wala pa yung kama, nakasapin lamang kami ng karton, ng mga pintura at ibang mga materyales na ginamit sa bahay na yon. At doon namin pinagsaluhan ni Marco ang isang bagay na makasalanan, ang isang bagay na pinagbabawal lalo na sa mga katulad kong may asawa na. Sa loob ng master's bedroom, sa ibabaw ng mga karton na inilapag lamang sa sahig, doon pareho kaming walang saplot ni Marco. At parehong mga ungol lang namin ang maririnig kasabay ng ingay ng patak ng ulan sa labas. Walang mga salitang namagitan sa amin. Walang nagsabing mahal kita. Walang mga salita, kundi mga ungol at halinghing lamang ng dalawang taong tila naghahanap ng pagkalinga mula sa iba. Parang ang apoy nung gabing yun ay mas malakas
kaysa sa anumang konsensya na pwede naming maramdaman. At Mama Mia, pagkatapos na may mangyari sa amin, nagbihis lamang ako habang siya ay nakahiga pa rin at walang kahit na anong saplot. Pagkatapos magbihis ay tsaka ako bumaba at bumalik na sa apartment. Hindi ko halos matignan noon ang sarili ko sa salamin. Nahihiya ako. Nahihiya ako maging sa sarili ko dahil sa nagawa kong pagkakamali kay Adam. Sa kasal naming dalawa. Sa pangakong binitawan namin sa harap ng maraming tao at sa harap ng altar ng simbahan. Iyak ako ng iyak nung gabing yun. Hindi ako pumasok sa trabaho. Mama Mia, hindi ko po maintindihan ng sarili ko. Alam ko namang mali eh. Alam ko namang hindi dapat. Pero bakit ko pa rin ginawa? Tahimik na tahimik ang buong paligid. Pero ang loob ko tila may mga nag-aaway, may giyera. Sa pagitan ng konsensya at ng init ng katawan na nararamdaman ko para kay Marco. Kinabukasan, bumalik ako dun sa pinapatayong bahay. Andun si Marco. Tahimik lang siya. Tinitignan ako pero alam kong ang mga titig at pasimpleng tingin niya sa akin ay may ibig sabihin. May mga tanong na hindi pwedeng itanong dahil may ibang makakarinig at makakapansin. Mama Mia, hindi na ako nagpahuli sa araw na yun. Noong nakita kong palabas ng mga trabahador ay umalis na rin ako at bumalik na sa apartment. Kinagabihan ay nakipag-video call na naman si Adam. Miss na kita love, sabi niya. Napangiti ako. Pero sa unang pagkakataon, Mama Mia, isang sinungaling na ngiti ang binigay ko sa asawa ko. Dahil alam ko, hindi ko na siya namimiss. Kung pwede pa lang, pigilan ko siya na wag na munang umuwi. Na wag na muna akong balikan. Pero paano ko naman sasabihin yun sa kanya nang hindi siya magdududa? At paano ko magagawang sabihin yun kung unti-unti na akong kinakain ng konsensya ko? Isang araw, Mama Mia, bumalik ulit ako dun sa pinapatayo kong bahay. Nilapitan ako ni Marco. Lovely, sabi niya. Sorry nga pala. Dun sa nangyari, hindi ko na napigilan ng sarili ko eh. Alam ko namang wala akong karapatan. Alam ko naman na hindi ako pwede na maghabol sa'yo dahil may asawa ka na. Sorry kung nagkasala ka dahil sa akin. Pasensya ka na kung hindi ko napigilan ang nararamdaman ko. Huwag na natin yung pag-usapan, Marco. Tapos na ang nangyari. Kalimutan na natin yun. Sa ngayon, bumalik tayo sa pagiging amo at trabahador. Hindi ko na siya inantay na makasagot pa. Tumalikod na ako, Mama Mia, at iniwan ko na siya. Pero ewan ko, kahit alam ko kung anong dapat at hindi dapat, may mga pagkakataon pa rin na hindi ko napipigilan ang sarili ko. Tulad na lamang ngayon. Gabi na, Mama Mia. Nasa loob ako ng apartment. Tumatawag na naman ang asawa ko kaya sinagot ko. Pero sa pagitan ng tawag namin ay biglang namatay yung ilaw. Nawalan ng kuryente. Siyempre dahil nawalan ng kuryente, wala ding internet. Kaya naputol ang tawag ni Adam sa akin. Nangangapa ako sa dilim habang hinahanap
kung saan ko na ilagay yung mga kandila. Nung nagsindi na ako ng kandila ay may katok mula sa labas. "Sino yan?" Sagot ko. "Ako to, Lovely. May dala lang akong ulam." Mama Mia, may bahagi sa akin na nagsasabing wag mong buksan. Dahil kapag binuksan mo, magkakasala lang ulit kayo. Alam kong yun ang tama at yun ang dapat ko sanang ginawa. Pero hindi ko malaman ang katawan ko kung bakit tila may sariling utak ang mga kamay at mga paa ko. Naglakad ang mga paa ko papunta sa pintuan. At yung kamay ko naman, Mama Mia, pinihit ang doorknob hanggang sa magbukas ito. At nasa harap ko na si Marco. Nagluto kasi ako dun sa boarding house. Napadami yung niluto ko. Kaya eto, baka kasi hindi ka pa kumakain. Hindi ka kasi nag-lunch kanina, 'di ba? Tumango ako, Mama Mia. Nung inabot ko na yung lalagyan ng pagkain, ay hindi sinasadyang nagkahawak ang mga kamay naming dalawa. Nagkatitigan ulit kami ni Marco. "Salamat dito ha," sabi ko at inilayo ko ang kamay ko mula sa kamay niya. Hawak ko na ngayon yung lalagyan ng ulam. Tatalikod na sana ako, Mama Mia, pero bigla niyang ginawakan ng braso ko. "Lovely, pasensya na ha. Hindi ko na talaga kaya." Pagkatapos noon ay bahagya niya akong itinulak para makapasok sa loob ng apartment. Nagulat ako at sa sobrang gulat ko, hindi agad ako nakapag-react. Nakita ko na lamang na sinarado na niya yung pintuan at nakapasok na rin siya sa loob. Hinawakan niya yung lalagyan ng ulam. Kinuha yun at nilagay sa maliit na mesang nasa tabi lang ng upuan na lalagyan ng mga susi. Pagkatapos ay agad niya akong siniil ng halik, Mama Mia. Nung una, tinutulak ko siya. Tinutulak ko siya palayo ng mahina, nang walang lakas. Kahit ang mga kamay ko ay tumutulak sa dibdib niya ng mahina papalayo sa akin. Yung labi ko naman ay hindi ko mapigilan na tumugon sa mga mapangahas niyang mga halik. Sa ikalawang pagkakataon, Mama Mia, nawalan na naman ako ng kontrol sa sarili ko. Nawalan na naman ako ng kontrol sa sarili kong katawan. Tila ako ang kinokontrol ng katawan ko at bumibigay ito sa lahat ng gusto ni Marco. Oo, Mama Mia, sa pangalawang pagkakataon may nangyari ulit sa aming dalawa. Pagkatapos ng may nangyari sa amin, hindi katulad nung una na wala kaming naging usapan. Sa pangalawa ay kinausap ko na siya kahit gaano pa ka-awkward ang sitwasyon. Marco, alam mo namang mali. Bakit mo pa pinipilit? Bakit mo pa ginagawa? Lovely, alam mo ring mali. Pero alam mo rin na pareho tayong dalawa. Hindi na natin kayang pigilan ang ating mga sarili. Marco, may asawa akong tao at pauwi na si Adam. Ano? Oo, next week na ang flight niya. Makakauwi na ang asawa ko, kaya kung pwede lang itigil na natin to. Pero Lovely, mahal na kita. At alam ko, nararamdaman ko, ako na rin ang mahal mo. Hindi mo na mahal ang asawa mo, 'di ba? Marco, naguguluhan ka lang. At naguguluhan lang din ako dahil wala sa tabi ko ang asawa ko.
Pero hindi ko siya gustong saktan. Hindi ko siya iiwanan. Hindi kita pipiliin kahit kailan, Marco. At sana maintindihan mo yon. Hindi na lang basta-basta makipaghiwalay sa isang asawa dahil may pananagutan na kami sa isa't isa. Mag-asawa na kami. Sa mata ng simbahan, sa mata ng batas at sa mata ng lahat ng tao. Tumahimik si Marco, Mama Mia. Pagkatapos noon ay bumangon siya. Pinulot ang mga damit niyang nagkalat sa sala. Isinuot yun isa-isa. Walang lingon-lingon na lumabas siya sa pintuan ng bahay. Ako naman noon ay kinakabahan dahil may mga kapitbahay ako. Oo nga, hindi ko kapitbahay yung sister-in-law ko dahil sa kabilang block naman sila. Pati na rin yung mga mother-in-law and father-in-law ko. Kaya lang kinakabahan pa rin ako. Paano kung may makakita kay Marco na lumabas ng apartment ng ganong oras? Pero hindi ko na siya hinabol. Hindi ko na siya pinigilang lumabas. Alam ko kasi na kapag pinigilan ko siya, mauulit lang ang nangyari sa aming dalawa. At alam kong maling-mali iyon at hindi dapat nangyari yun. Pagkalabas niya, sinara ko agad ang pintuan at pumunta sa banyo. May kuryente na rin sa mga oras na to, Mama Mia. Kinuskus ko ng kinuskus ang katawan ko na para bang dahil sa pagkuskus ko, mawawala ang duming kumapit sa akin. Mawawala ang dumi ng kasalanang pangalawang beses ko nang ginawa. Namumula na ang balat ko sa kakakuskus. Pero hindi pa rin naaalis ang konsensyang nararamdaman ko. Pagkalabas ko, ay nakakita ako ng 2 missed video calls kay Adam. Tapos mga messages sa kanya kung bakit bigla daw akong nawala. Chinat ko siya at pinaliwanag ko na nagkaroon ng brownout. Sige, tawag ulit ako ha, reply niya. Wag na love, may pinapagawang urgent sa akin eh. Sabi ko bilang palusot dahil ayoko munang harapin ang asawa ko, Mama Mia. Ayokong gawin yun, lalo pat alam kong guilty pa ang mukha ko. Kala ko ba naka-leave ka? Sabi niya. Oo nga, pero sa susunod na linggo pa yon pagdating mo. Sa ngayon, kailangan ko munang tapusin lahat ng task ko. Okay, sige love. Kita-kits next week. Mama Mia, habang gumagawa ako ng trabaho ay hindi ako makapag-focus. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Wala nang excitement sa pagdating ng asawa ko. Bagkus, Mama Mia, mas na-e-excite pa akong makita kinabukasan si Marco. Kinabukasan, pagbalik ko, ay palapit na matapos yung amin pong dream house mag-asawa. Konting-konti na lang ang kulang. Bising-busy noon ang mga trabahador nung nilapitan ako ng foreman. Ma'am, baka po 3 araw na lang tapos na tong dream house niyo. Paano po pala yung mga gamit? Mamimili po ba kayo? Tsaka na lang po siguro kuya kapag dumating na asawa ko. Mas maigi yun ma'am. Mas maigi na nandito siya kapag namimili kayo ng gamit. Tumango-tango lang ako. Si Marco naman habang gumagawa ng kanyang trabaho ay pasimpleng tumitingin sa akin. Kinagabihan ay nag-message sa akin ang asawa ko. May pinadala daw siyang pera. Pambili ng mga furnitures, Mama Mia. O akala ko ba sabay tayong mamimili ng mga appliances at furnitures para sa bahay? Chat ko.
Mas maigi yun, love, na kumpleto na pagdating ko para makapagpa-blessing na rin tayo. At isa pa, gusto ko nang binyagan natin yung bahay eh. Sabi niya sa pilyong tono. Alam ko naman ang ibig niyang sabihin pero kinurot ulit ako ng konsensya at guilt ko, Mama Mia. Nagbalik sa alaala ko yung unang pagkakataon na may nangyari sa amin ni Marco. Kung saan, sa mismong master's bedroom pa talaga ng bahay. Hindi ako agad nakasagot. Nagkunwari na lang ako na mahina ang internet. Kaya nagpaalam na ako. Noong i-chinek ko, ang account ko ay may pumasok ng 200,000 sa account ko, Mama Mia. Pambili daw ng mga appliances pati na rin ng ibang mga gamit. Kaya naman kinabukasan, kinausap ko si Kuyang Foreman. Sabi ko, samahan niya sana akong mamili ng mga gamit. Dahil sila naman ang nagtrabaho sa bahay. Kaya silang may alam kung anong mga dimensions ang kailangan kong bilhin. Naku ma'am, sorry po. Birthday kasi ngayon ng panganay ko eh. Sa katunayan po, magpapaalam sana ako na maaga akong uuwi ngayon. Si Marco na lang po ang isama ninyo. Tutal, bata pa to. Halos kaedad lang ng mister nyo kaya baka pare-pareho din ang hilig nila sa mga gamit, di ba? Di ko alam kung may ibang kahulugan ang sinabi ng foreman pero medyo na-offend ako, Mama Mia. Pakiramdam ko pinapatamaan niya ako. Ay wag na lang ho, ako na lang ho mag-isa. Pero biglang nagpresenta itong si Marco. Alangan naman na hindi ko siya pagbigyan, Mama Mia, kaharap namin yung ibang mga trabahador. At tunay nga namang sa lahat ng trabahador ko, si Marco ang kaidaran ko at kaidaran namin ng mister ko. Kaya may point din naman si Kuyang Foreman na baka magkakapareho lang ang taste namin. Kaya ayon, kinahapunan, hindi na gumawa si Marco sa bahay. Sinamahan na niya ako. Kung saan-saan kami naglibot, kung ano-ano ang hinahanap naming mga appliances. Sa totoo lang, Mama Mia, para po kaming mag-asawa ni Marco noon na namimili ng mga gamit sa bahay. Nagbihis pa kasi siya at naligo, kaya presentable tuloy siya tignan. Akala tuloy ng mga ahente dun sa mga store na pinuntahan namin, siya ang asawa ko. Napagkakamalan kaming mag-asawa at itong si Marco ay ngiti naman ng ngiti. Ako ang nagpapaliwanag na kaibigan ko lang si Marco. Nahihiya naman po yung mga store clerk kapag nagpapaliwanag ako. Pero sa dami ng store na pinuntahan namin para mag-canvas, hindi ko na rin pinaliwanag sa lahat kung ano ba talaga kaming dalawa ni Marco dahil nakakapagod yun. Pagkatapos ng ilang oras ng paglilibot, ay kumain muna kami ni Marco. Habang kumakain kaming dalawa ay ngumingisi-ngisi pa siya. Anong ngingiti-ngiti mo dyan? Tanong ko. Ang sarap sa pakiramdam, no? Kapag napagkakamalan tayong mag-asawa. Tumahimik ka nga dyan. Saway ko sa kanya. Pero Mama Mia, pagkatapos naming kumain, nung pumara kami ng taxi, ay biglang may sinabi siya sa driver. Isang lugar, Mama Mia, na hindi dapat namin puntahan. Oo. Yung lugar na malamig. Yung lugar na 4 na sulok lang ang meron. Yung lugar na walang ibang makakapasok kundi kami lang. Sa biglang liko, motel, Mama Mia. At ewan ko kung bakit hindi din ako umangal. Pagdating namin doon, syempre alam mo na kung anong nangyari. Ilang beses na may nangyari sa amin sa loob ng motel na yon. At dahil doon, Mama Mia, ay nakonsensya ako. Hindi na ako nagpakita dun sa bahay na pinapagawa. Hanggang sa natapos nga ito ay sister-in-law ko na lang ang pumunta dahil nakiusap ako. Nagkunwari ako sa kanya na may sakit ako
Tapos nagkunwari din ako na tinatapos ko yung mga trabaho ko dahil magli-leave ako pagdating ng kuya niya. Siguro magaling akong magsinungaling. Magaling akong magtago. Dahil hindi napansin ng sister-in-law ko ang lahat, Mama Mia. Hanggang sa natapos na, yung sister-in-law ko na rin ang nagbigay ng katapusang bayad sa lahat ng mga trabahador. Hanggang sa dumating na ang araw na sinundo na namin ng pamilya ng asawa ko, ang asawa ko sa airport. Dumaan pa kami sa kainan, nag-dinner, nung biglang nag-vibrate yung cellphone ko. Buti na lang at naka-silent yun, Mama Mia. Ako lang ang nakaramdam ng vibration. Tinignan ko, may isang message request sa aking social media account. Dahil kinakabahan ako ay hindi ko binuksan yun. Ilang saglit pa ay nagpaalam ako para mag-CR at dun ko binuksan. Mensahe mula kay Marco. Mensahe ng pagpapaalam. Mensahe ng pagmamahal. Alam daw niya na walang patutunguhan ang nararamdaman niya sa akin. Kaya titigilan na daw niya ako, Mama Mia. Bibitawan na daw niya ako. Sana daw maging tunay akong masaya at maligaya sa piling ng asawa kong si Adam. Sa totoo lang, kumirot ang dibdib ko. Gusto ko sana siyang pigilan. Dahil ang totoo, Mama Mia, hindi lang naman pisikal ang namagitan sa aming dalawa ni Marco. Aaminin kong nakapasok na rin talaga siya sa loob ng puso ko. Pero hindi ko magagawa yun. Hindi ko masabi-sabi yun sa kanya dahil alam kong magiging malaking gulo ang lahat. Nandito na ang asawa ko. Kaya dapat ibigay ko na ang faithfulness at loyalty ko sa kanya. Hindi na ako nag-reply kay Marco. Dinilit ko na lang yung message niya. Inayos ang sarili ko at bumalik dun sa mesa namin kung saan nagkakamustahan ng lahat at syempre, ang sentro ng usapan ay ang asawa kong si Adam. Pagkatapos ng masayang dinner, ay umuwi na kami. Pumunta kami dun sa aming bahay. Dun kami natulog ni Adam, Mama Mia. At syempre, dun sa master's bedroom, kung saan kompleto na ng gamit, dun namin pinagsaluhan ang unang gabi naming dalawa matapos ang mahigit 2 taon naming pagkakalayo. Bakit naman, mahal, parang hindi mo ako na-miss? Tanong ni Adam nung matapos kami. Ano ba sinasabi mo? Bakit parang nag-iba ka? Bakit parang wala kang init sa akin ngayon? Ano ka ba? Napagod lang ako, mahal. Ako kaya namili ng lahat ng furniture dito, 'di ba? Ako nag-asikaso ng lahat. At wala pa akong tulog. Galing pa ako ng duty kagabi. Tapos tumiretso kami sa airport, remember? Ay, oo nga pala. Sorry, mahal, kung napagod ka. Mama Mia, nakonsensya ako kaya binago ko ang pakikitungo ko. Pinilit kong ibalik sa dati ang pakikitungo ko kay Adam. 2 araw matapos ang pagdating niya ay idinaos na ang blessing ng aming bagong bahay. Kulang na lang, Mama Mia, sabihin ko dun sa pare na paliguan niya ako ng agwa bendita. Baka sakaling mawala ang guilt na nararamdaman ko. Kung saan siya magtatapon ng agwa bendita ay pupwesto ako dun. Pakiramdam ko kasi kapag natatamaan ako ng agwa bendita, nahuhugasan ng kasalanan ko. Pagkatapos noon, ay naging normal ang takbo ng buhay naming mag-asawa. Nagpaplano na kami ng negosyong ipapatayo dahil sinurpresa ako ni Adam, Mama Mia. Meron pala siyang mga savings. Dahil malaki pala ang naging counter offer sa kanya nung isang kumpanya kaya siya nalipat. 1 taon lang daw siya dun sa kumpanyang una niyang pinirmahan ng kontrata. At saka siya lumipat nang hindi siya nagsasabi sa akin bilang sorpresa.
Hindi na ako aalis, mahal. Magsasama na tayo, sabi niya. Nung akala ko ayos na ang lahat, Mama Mia, 2 linggo matapos ang pagdating ni Adam, bigla na lang akong nakaramdam ng pagkahilo. Yung pagkahilo na hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling. Yung dating mga gusto kong pagkain, ayaw ko na. May mga amoy na nasusuka ako. Hanggang sa natakot ako sa realization ko, baka buntis ako. Agad akong lumabas. Nagkunwaring pupuntahan ko lang ang isa kong kaibigan. Pero ang totoo, bumili ako ng pregnancy test kit at pumasok ako sa isang mall para dun mag-test. At hindi nga ako nagkamali sa hinala ko. Buntis ako, Mama Mia. At alam kong hindi yun kay Adam dahil 2 linggo pa lang naman mula nung dumating siya. Kinakabahan na ako noon. Hindi ko mawari kung anong gagawin ko. Nagpa-check up muna ako. At dun nga nakumpirma na magda2 buwan na akong buntis, Mama Mia. Kinabahan ako ng husto. Umuwi ako sa bahay ng lutang. Nagtatanong si Adam kung kumusta ang pagkikita namin ng kaibigan ko. Gumagawa ako ng kung ano-anong mga kwento na walang katotohanan. Pero totoo nga ang sinabi nila, Mama Mia. Walang lihim na panghabang buhay mong maitatago sa dilim. Ilang araw lang matapos akong magpa-check up sa doktor. Pag-uwi ko, mula sa palengke ay naaabutan ko ang nakakunot noong asawa ko. May hawak na papel. Nung mapagtanto ko kung anong hawak niya ay dun na ako kinabahan, Mama Mia. Sinong ama ng dinadala mo, Lovely? Diretsahang tanong ni Adam sa akin. Mama Mia, hindi na ako nakapag-deny. Nandun kasi sa papel na yon kung ilang linggo na akong buntis. At alam kong hindi naman po bobo ang asawa ko. Kaya napagtanto niyang hindi niya anak ang dinadala ko. Agad akong napaluhod. Nabitawan yung mga pinamalengke ko. Agad akong humingi ng tawad sa kanya. Paulit-ulit niyang tinatanong kung sino ang ama pero hindi ko magawang sabihin, Mama Mia. Isang napakalaking eskandalo ang nangyari sa araw na yon. Yung dating mahinahon kong asawa, nagsusumigaw at narinig na ng lahat ng kapitbahay namin. Hanggang sa siguro, isang kapitbahay namin ang tumawag dun sa sister-in-law ko na nasa kabilang block lang. Dumating sila, Mama Mia, kung saan ako iyak na ng iyak. At si Adam naman ay sigaw ng sigaw habang iniimpake ang mga gamit ko. Ano nangyayari dito? Tanong ng sister-in-law ko. Itanong mo dyan. Itanong mo sa kating babaeng yan. Alam mo ba nagtiis ako? 2 taon mahigit ako dun sa abroad ni wala akong isang babaeng ginalaw. Kahit na may mga nagpapapansin sa akin. Dahil gusto ko matupad ang mga pangarap nating dalawa, Lovely. Pero ang kapal ng mukha mong magpabuntis sa ibang lalaki. At ngayon pinoprotektahan mo pa yung lalaking yon? Di mo pa aaminin kung sino? Kaya lumayas ka. Lumayas ka dito sa pamamahay ko. Hindi na ako nagmakaawa pa kay Adam, Mama Mia. Tanggap ko naman na ito ang resulta ng mga nagawa ko. Agad kong kinuha ang mga maleta ko. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko kung nasaktan kita, Adam. Hangad ko na lumigaya ka sana. Tahimik ang sister-in-law ko. Pero kita sa kanyang muka ang sobrang pagkagulat. Umalis ako noon, Mama Mia, na pinagtitinginan ng mga kapitbahay. Humara ako ng taxi.
Nag-check-in muna sa isang hotel. Pagkatapos ay naghanap ako ng matutuluyan. Dinala ko rin ang laptop ko, Mama Mia. Yung ninanap kong matutuluyan ay yung meron ng libreng wifi. At dahil doon, nakapagtrabaho ako. Tinanggal ko rin yung SIM ko sa cellphone ko. Tinapon ko yun. Lahat ng social media accounts ko, nag-deactivate ko. Di na ako nagmakaawa pa kay Adam. Dahil alam kong malaking ang pagkakamali ko sa kanya. Alam kong hindi mababawi ng sorry ang pananakit ko sa damdamin niya. Sa ngayon, Mama Mia, malapit na po ang kabuwanan ko. Mag-isa lang po ako sa buhay. Walang kaibigan, walang karamay, walang pamilya. Hindi ko na rin hinanap pa si Marco. Alam kong kasalanan din kung magsasama kaming dalawa. Ang sa akin lang ngayon, Mama Mia, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil sa trabaho ko bilang isang virtual assistant, alam kong mapapangalagaan ko ang anak ko dahil work from home lang naman ako. Ang hangad ko lang po, sana dumating ang araw na mapatawad ako ni Adam. Sana dumating ang araw na maging maligaya siya at makalimutan niya ang sakit na naidulot ko sa kanya. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo, Mama Mia. Alam ko po, marami ang magsasabi dyan sa mga viewers at listeners ninyo na karma ko ang mga nangyari. Siguro nga karma ko, kaya etong at hinaharap ko dahil alam kong kasalanan ko. Maraming salamat po ulit. Lubos na gumagalang. Lovely. Ay, hindi lovely ang kwento mo, Lovely, ano? Hindi lovely for you dahil mag-isa ka ngayon sa buhay. Anyways, wala na akong masasabi pa. Alam nga naman husgahan pa kita, 'di ba? Inamin mo na rin naman ang kasalanan mo. Inamin mo na rin naman ang nararamdaman mo. Pinanindigan mo rin naman yung iyong mga kasalanan, mga nagawa at ang mga consequences nito. Ang wish lang namin, sana maging maayos ang panganganak mo at sana nga magkatotoo yung hiling mo rin na makahanap ng tunay na pagmamahal at kapayapaan itong si Adam dahil deserve naman niya talaga. At deserve mo rin kahit na nagkasala ka. Maraming salamat sa isang medyo nakakainis pero magandang kwento na kapupulutan ng aral ng ating mga listeners at viewers. Thank you so much sa kwento mo, Lovely, at sa tiwala mo dito sa ating programa. Sa inyo na mga nakikinig ngayon, ako paki-like at share nitong video ni Lovely dahil I'm sure marami dyan ang makaka-relate. At kapag tapos na kayo mag-like at share, please paki-subscribe naman itong ating channel kung hindi ka pa po subscriber. Ayun, salamat po sa inyo. At salamat pa rin sa pagmamahal ninyo dahil alam nyo naman, 'di ba? Kita nyo naman, wala tayong video pero andito pa rin kayo. Kaya maraming thank you. At syempre, hello muna ako sa atin pong mga solid na mga subscribers at syempre ng mga members natin na 14 na po sila. Maraming salamat. Ang pinakabago nating member na si Rose Arevalo, si Mary Ann Genesa, maraming salamat. Marlia Giana Shane, Rico Sidanco, hello din kay Colleen Bueno, kay Gimaras Girl, Benson Boyser, Smackdax, Dayan Martinez, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban at Freaky. Thank you very much sa inyo. Sa mga nakikinig ngayon, kung may naririnig po kayong patak ng ulan, yun ay dahil malakas po ang ulan dito sa amin habang nagre-record ako. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala, pagtangkilik at syempre pagmamahal. Pati na rin doon sa mga araw-araw nakikinig sa atin, sa mga hindi nagsiskip ng ads, maraming salamat. Hi ako kay Christine Cabael, Lynn Gausin, Maria Elena Abe,
Marvy Montesilio, Mohammed Shadi, maraming salamat. Hi din kay Dagoplo Evelyn at kay Cheryl Ikban or Cherry Ikban. Elifat, maraming salamat. Sa mga hindi pa po nabasa, naku baka sa susunod nating kwento, ang pangalan nyo naman ang ating isa-shoutout dito. Thank you very much for dropping by and thank you very much for staying up to the end of this video. Kung may sarili po kayong kwento, please paki-share nyo yan sa atin. Mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Paalam sa inyong lahat. Mwah, mwah, mwah. I love you!